Samantala, pinauwi ng pamahalaan ng mga pangamba hinggil sa posibleng epekto ng itatayong AI Industrial Hub sa New Clark City, lalo na sa supply ng tubig at maging sa kalikasan. Tiniyak ng mga kinaukulang ahensya na dadaan ang proyekto sa mahigpit na pagsusuri para mapangalagaan ang kapakanan ng mga karatig na komunidad. Yan ang ulat ni Sheila Natividad. We would like to confirm that the available water sources within the project area are sufficient to meet the total water demand of the proposed project without adversely affecting the local water supply. Tiniyak ng National Water Resources Board sa Malacanang na may sapat na supply ng tubig sa New Clark City sa Tarlac kung saan planong itayo ang kauna-unahang Artificial Intelligence Industrial Hub sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Estados Unidos. Ayon sa palasyo, hindi rin makaaapekto ang proyekto sa supply ng tubig sa mga karatig na komunidad, isa sa mga pangunahing isyung lumutang sa social media. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, tinatayang aabot sa 4,000 acres o higit 1,000 hektarya ang nakalaang lugar para sa proyekto. Kabilang din ang mahigit 35 bansa sa koalisyon ng Pax Silica. Layunin nito ang pagbuo ng isang industrial hub para sa mga data center, semiconductor at advanced technology manufacturing na nakatutok sa artificial intelligence o AI. Sa kabila ng mga pangambang inilalahad ng ilang grupo at netizens hinggil sa posibleng epekto nito sa kalikasan, supply ng tubig at mga karatig na komunidad, binigyang diin ng Malacanang na ang lahat ng hakbang sa proyekto ay dadaan sa mga itinatakdang batas at regulasyon ng pamahalaan. Sinisigurado po ang Pangulo na lahat ng po na gagawin ay naaayon sa batas at hindi po maaaring makasira ito ng ating environment o maka-displace man ng ating mga kababayan ng walang anumang kapalit. Ayon pa sa palasyo, nakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa NWRB at Department of Environment and Natural Resources o DENR para rin masigurong mananatiling sustainable ang paggamit ng tubig at hindi makokompromiso ang pangangailangan ng mga nakatirang komunidad. Bago rin maisakatuparan ng proyekto, kinakailangang maisagawa ang mga kinakailangang environmental impact studies, makabuo ng environmental management plan at sumailalim sa regular na pagmomonitor ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Samantala, nilinaw din ng palasyo na sa ngayon ay wala pa nilang nakikitang kailangang palipati ng mga komunidad. Subalit kung may mga maaapektuhan man sa hinaharap, tiniyak nitong hindi mawawalan ng kabuhayan ng mga apektadong residente, lalo na ang mga magsasaka. Alam po natin na ang puso ng Pangulo ay nasa mga magsasaka. Yan din po ang inuuna niya, ang mga magsasaka, dahil una-una para sa food security. Kung meron man na madi-displace ng mga farmers, sisiguraduhin po ng gobyerno na hindi po sila mawawalan ng kanilang pagkakakitaan kung yan po ang mangyayari. Pero sa ngayon po ay wala pa pong nakikita pong ganyan. Sinegundahan din ito ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na nagsabing hindi dapat ikabahala ang supply ng tubig dahil ang ganitong uri ng industrial project ay hindi maaaprubahan kung walang sustainable water management system. Wala naman pangamba. Ang ipangamba natin is the improper use of water. Tsaka itong water na to, recyclable to. Para ikalap mo pa yung water, at least magkaka-impounding ka. At least magkakaroon ka na recycling. The DNR or anybody will not approve any project without water system sustainability. Habang patuloy pang binubuo ang Pax Silica Framework Agreement, pagtitiyak ng pamahalaan, mananatiling prioridad ang pagprotekta sa kalikasan, sapat na supply ng tubig at kapakanan ng mga lokal na komunidad habang isinusulong ang mga pamumuhunang inaasahang magdudulot ng bagong teknolohiya at hanap buhay sa bansa. Sheila Natividad, para sa Bayan.